Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ko ng review. Sinabi ko dun sa last haul ko na ito talaga yung uunahin kong i-review kasi dito ako pinaka-excited. And kahit mag-alas stress na kahit alas stress na ng hapon, gusto ko pa rin talaga siyang i-try the whole day. It makes sense din naman kasi usually lumalabas ako hapon na, so carry lang. So, yung gagawa natin ng review for today is this Clio Kill Cover Liquid Foundwear Ampule Cushion. This is in the shade Ginger, which is the darkest shade available. Darkest talaga yung pinili ko kasi medyo umitim ako kasi ligo kami ng ligo ng dagat. Tapos, most of the Korean products din naman mapuputi. So, I opted for the darkest shade. By the way, I got this from earlypicker.com. Probably alam nyo na kasi nakita nyo na yung haul. So, this is how the box looks like. Hindi na ako sigurado kung magkano to pero magre-research ako guys. Don't worry. Ilalagay ko somewhere sa screen or sa description box yung price and may lamok na oh my God. So, you get the cushion right here. Tapos, may makukuha ka rin isang refill. So, that's a good thing. Nakalagay lang dito yung mga Korean description niya, which I cannot read. Kunin natin yung mismong cushion talaga. This is how the cushion looks like. Very simple lang. In person, yung kulay niya medyo flesh. By the way, this cushion contains 15 grams of product. Tapos, nakalagay din sa likod, yung expiration date niya is 12 months after opening the product. Inside, makikita mo na may mirror siya and may takip pa na plastic. So, tanggalin natin yan. Oh, you get a nice size mirror, guys. Kitang-kita ko yung buong mukha ko. Tapos, yung puff niya, ito. Black siya sa likod, tapos beige din sa harapan. Katulad na rin ng packaging niya. Open natin yung product itself. Hala. Medyo maitim. This is how the shade Ginger looks like. Let's move on to the application part. So, I've learned guys na be gentle lang talaga sa pagpupush ng product kasi ayan oh, sobrang gentle lang yung pagpush ko ng product. Ganyan na karami yung lumalabas. So, be gentle lang talaga kasi aksaya din sa product. Lapit ako ng konti. So, magsisimula muna ako sa right side of my face para kita natin yung difference and yung coverage ng cushion. Ayan, yellow undertone siya which... Narinig nyo ba si my love? May amoy siya, pero hindi naman ganun ka-bothering. Kung bago kayo sa channel ko, I have very oily skin. Tingnan natin kung magsasurvive to sa oily skin ko. Right off the bat, kitang-kita niyo yung coverage, no? Grabe. Oh my goodness, ang dewy ng cushion. Kitang-kita ko talaga dito sa natural lighting. Sobrang dewy ng cushion na to, patay. Kasi guys, natuto na ako. Pag dewy talaga yung product, hindi talaga siya nagwe-work sa akin. Pero coverage-wise, sobrang ganda. Natakpan niya agad yung mga dark circles ko. Though, yung mga blemishes ko, medyo kita pa rin. Pero this is a very good coverage na considering that it's a cushion. Yung shade, carry lang. Tamang-tama lang sa akin kasi I'm tan right now. Yung feeling niya sa face, very lightweight. Yung napansin ko lang talaga is it's very, very dewy. So, tatapusin ko muna the rest of my face and then tingnan natin. Speechless. Maganda yung coverage niya, guys. Pero yung makita, oh my goodness. Obvious na obvious talaga yung dewiness ng cushion. As in, para akong may mantika sa mukha. Hindi pa ako nag-oil up niyan. Once I oil up, ganito din yung itsura. Tapos plus the dewiness of the cushion, patay. Ano ng itsura niya, guys? Olive oil. Pero ayun nga, guys. First impressions. Gusto ko yung shade kasi it matches me well. Magaan siya sa pakiramdam. Wala na akong mapansin, guys. Yung coverage niya, carry lang naman. Kitang-kita pa rin yung mga blemishes ko. Pero carry na to, guys. Coverage niya pang foundation na talaga. So, ngayon na it's very dewy, kailangan ko talagang mag-set ng powder. Yung gagamitin kong powder is K-Beauty din. This is the Innisfree No Sebum Mineral Powder. Ito guys, maganda tong powder na to. It's just that, hindi ko gusto yung amoy niya. Ewan ko nga ba bakit ito yung napili kong pang-set. Pero it's a loose powder kasi masiset natin ng maigi yung cushion. So, ayan, this is how the cushion looks like na napowderan na. Nag-mattify na siya, guys. Okay na. Medyo hindi na ako kinakabahan, pero sa longevity na lang natin siya itetest. Tatapusin ko muna the rest of my makeup. Tingnan natin kung easy application pa din. And then, I'll be right back. So, ayan, guys. I'm done with my whole face. And this is how the cushion looks like with full face makeup on. And also, gusto ko lang sabihin ulit na the shade Ginger is darker. It's not the usual shade ng cushion talaga na stark white. Para talaga siya sa tan skin ng mga medium fair. Kasi I can only imagine pag bumalik yung skin tone ko, hindi talaga to magiging okay or hindi to magiging match talaga sa akin. First impressions guys, overall maganda yung cushion, maganda yung coverage. It's just that medyo nababahala na ako sa oil control niya, kung mahuhulas ba siya kasi dewy nga yung finish niya kanina nang hindi pa napapowderan. So if maglalabasan na yung oil ko later plus the dewiness, ewan ko na, magiging olive oil na talaga guys. Feel ko na talaga. It's now 4 p.m. Yes, 4 p.m. na guys. I'll test this out for 8 hours
hours as much as possible para kita talaga natin yung longevity niya. Mag-update ako later kung kailangan ko na talagang mag-update or kung may pagbabago na sa cushion. Hi guys! Final update tayo. Pasensya na kung medyo informal update na kasi hindi ko na kaya guys. Ang sakit na ng ulo ko. The past few days hindi talaga ako okay. Pasensya na kung dito na ako nag-final update ha. The time is 12:12 na. Midnight ha. So it has been 8 hours na talaga since I've had this cushion. And guys, kita niyo naman diba? I've also inserted a clip kanina nung mga 4 to 5 hours yung cushion sa mukha ko. Sobrang oily ko na. As in like pag ganyan ko sa salamin dun sa CR. So, oh my goodness, 4 hours pa lang, sobrang oily ko na. Yun lang talaga yung masasabi ko sa cushion from Clio, guys. Hindi talaga siya okay for oily skin. Pero siguro kailangan kong gumamit ng magandang primer, magandang mattifying powder. Siguro kailangan ko pa siyang paglaruan. Pero nevertheless, coverage is very nice, guys. Kita nyo naman kanina, diba? Sobrang ganda niya tingnan, nakaka-flawless. So, itatry kong mag-blot. I have never blotted. Tapos, guys, considering niya na hindi kami natuloy kanina kasi nga, I'm not feeling well. So, nandito lang ako sa bahay. Hindi ako nainitan at all. Actually, in person, after blotting, okay pa naman siya. Pero alam na, or I mean, hindi na talaga ganun ka-pack yung coverage niya. It's worth trying out, lalo na if you have dry skin. I'm pretty sure magugustuhan niyo tong cushion na to. Pero for oily skin, you really need a good primer, good mattifying powder, and lahat na. I-bake nyo na, ganun. For oil control and longevity, so. Thank you so much for watching this review. Sana nakatulong guys. And kung nakatulong man, don't forget to like this video. And also para sa mga bago dyan, please don't forget to join the family by clicking the subscribe button. Libre lang mag-subscribe. And para sa mga baby girls ko dyan na nakasubscribe na, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa uploads ko and para na rin to avoid na ma-unsubscribe kayo sa channel ko. So ayun lang. Thank you guys so much for watching. Magpapahinga na ako. I'll see you soon and daghang salamat. Bye!